So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Suzuki Baliwag branch, no? Dahil nakita na rin natin ito yung hinihintay kong X, no? Ito lang talaga yung hinihintay natin na X na dumating. So ano nga ba to? Ito yung Suzuki Bergman Street EX sa may TBS NTORQ 125 Race Edition. So umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos siya. Watch out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the chains. Let's go! I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to rust, but I believe naging upgrade para dito. Ito ay nagkaroon ng SSS. Okay, ano nga ba yung SSS? Pag in-start natin yan ay Silent Start System. Okay, yun yung SSS ni Suzuki. So meron na rin tong ASSS. Okay, ano nga ba yung ASSS? Automatic Stop and Start System. Nag-improve nila, no? At isa pa sa mga na-improve nila yung ating gulong dito sa may hulihan. So 12 inches na rin, same lang din nung sa harap. So yun mga boss, no? Ito nga pala yung TBS NTORQ 125 na Race Edition, kulay yellow, no? Sa bagong kulay. Ganda ng pagka-yellow niya. Sporty looking, nandun talaga yung Race Edition na sinasabi ni NTORQ or ni TBS. So umpisa na natin yung walk around para dito. So yun na nga, para sa kanyang front view dito sa kanyang handlebar. So syempre nandito pa rin naman yung ating signal light. So halogen bulb pa rin naman yan. And dito sa part na to, meron tayong Smart X Connect. And pagbaba natin, yung TBS na emblem nila, na 3D emblem yan. Okay, meron pa rin tayo rito bracket sa unahan. So dito sa side, yung kanyang decals is minimalist lang din. Meron tayo ritong NTORQ na para siyang 3D emblem yung datingan niya. Pero sticker yan. Gusto ko yung kanyang headlight dito kasi aggressive, sharp design, diba? Futuristic yung datingan niya. And LED na rin yan. It's split type. At yung kanyang daytime running light is split type din. Meron pa rin naman tayo rito ang windscreen. Medyo mababa nga lang talaga. Pero yung iba, pinapataasan nila yan. Maganda siya, clear. Dito naman sa part na to ay meron siyang chrome style. You know, ito yung nagpa-elegante rito. Itong part na to. Then meron tayo dito ang Suzuki na emblem na premium pa rin yung looks niya rito. So para sa kanyang headlight na LED pa rin yan, split type. And then meron pa rin tayo rito ang park light na maangas pa rin yan. Okay, so dito stylish pa rin yung datingan. And dito pa rin yung signal light natin is halogen bulb pa rin naman yan. So ayan, Bulking tingnan yung kanyang front fender. Naka-telescopic port din tayo rito. And meron nga rin palang extension para sa kanyang front fender. Tsaka flexible yan. Ganda ng mga ginagamit na plastic ni TBS. No, hindi siya talaga, makikita mo yung quality. Ayan, no, napaka-flexible niyan. Diba? Ayan. Naka-single disc brake din tayo rito. Wavy design din siya. Naka-single pad caliper tayo rito. And then gold. Medyo malata lang yung pagka-gold niya. Then, naka-mugs. Meron tayo ritong NTORQ sa part na to. Yung decals niya. And yung size nga pala nito is 180 by 12. So tubeless na rin yung tires niya. So maganda rin yung kanyang tires, yung design niya. Ito yung tsura ng kanyang mugs. Ganda rin, no? ito makikita natin talaga yung pagka-elegante ng motorcycle na to. Tapos nahaluan pa siya ng kulay brown, kaya mas elegante siyang tingnan. Sa kanyang front fender na bulky pa rin siyang tingnan. Tapos meron siya ritong reflector. Side by side naman yan. Naka-telescopic fork tayo rito. Naka-mugs. Ang ganda rin ng mugs niya, lalo yung paint job niya. So single disc brake and naka-single piston caliper tayo dito. And then yung kanyang brand is Nissin. So MRF yung kanyang tires, yung brand niya. And tubeless na rin itong tires niya. So ang size dito is 90 by 90 by 12. Yun. Yung looks, diba? Ang bulky niyang tingnan. Tapos yung kanyang footboard na napakaluwag. Tapos hindi rin siya masyadong madulas kasi tingnan nyo naman yung design niya rito. Extension ng paa, hanggang dito naman yan. So, pwede rin kayong umapak dito. Stylish yung kanyang foot pegs para sa angkas. Yan, tapos meron din siya mga glitter effect dito. And
Yung style dito sa baba, TBS, tapos carbon fiber finish yung part dito. Tapos mataas din yung kanyang clearance. Meron din tayo rito palang utility hook. Ayan, meron tayo dito sa ilalim at meron din tayo rito sa may front. Yan. So, dalawa. In case na meron kayo ilalagay na pinamili, pwede nyo paglagyan to. And then, dito naman, pwede rin helmet dito sa front, di ba? Ito naman sa kanyang footboard or sa gulay board niya na napakalawak. Napakalaki. Talagang spacious yung datingan nito. Tsaka ang ganda ng pagka-brown niya, ha? Ang elegante nito, ha? Tingnan nyo naman yung texture dito. And kagandahan din dito is talagang relax position yung meron to. Pwede ka mag-extend ng paa dito, pwede dito, pwede dito, kahit dito sa may foot pegs nya pwede kang tumapak. Tapos kagandahan dito sa foot pegs para sa OBR natin is natatago siya. Yan, sumasabay dito sa pairings natin. Hindi siyang design dito para at least hindi siya madulas para dun sa mga tatapak dyan. Okay, so dito sa ilalim ng upuan nya meron tayo ritong utility hook. Ganyan yung paggamit nyan, no? So, dalawa naman yan. Meron tayo dito sa may ilalim ng upuan at meron tayo dito sa may harap. Okay? Pwede tayo magsabit dito ng helmet, mga pinamili natin, lalo na din dito sa may ilalim ng upuan. Okay? Air-cooled pa rin naman to. Ayan. Yung datingan niya rito. So, wala siyang cover. Ito na talaga yung pinaka-design niya. And yung kanyang tambucho, stylish, kakaiba, and futuristic talaga. So, meron silang cover dito. No, manipis lang yung kanyang metal dito. And dito rin metal din to, yung part ng sa exhaust. Ito yung exhaust cover niya. So meron din tayo rito parang stainless yung dating ano. Metal din to, itong part na to. Ito sa ilalim, napansin natin dito wala siyang harang. Kahit yung rubber man lang, di ba? Para sa talsik ng putek. Pero sana meron. Meron din tayo ritong tire hugger. So flexible din siya. And dito sa gilid, ganda ng itsura. Oh. Then ito yung talagang emblem ng NTORQ na 125. Napaka-premium looks nito. Ito yung Bergman na emblem. Talagang premium. Okay, tapos meron dito Street and EX. So, wala kang halos makikita ng mga decals dito. So, napaka-minimalist lang. Tsaka ang elegante talaga niyang tingnan. Air-cooled pa rin naman to, pero wala siyang cover para sa blower niya. Yung tambucho, sa elbow niya medyo payat lang. Meron tayo ditong bakal na cover. Ito naman is dito sa pinaka pipe nya meron tayo rito plastic, parang carbon fiber finish yung side na to. Okay, tapos ang stylish yung datingan dito sa may bandang dulo. Ito plastic to, pero kulay glossy gray siya. Ito naman yung ating pinakabutas ng ating tambucho. Okay, so ayan, dito naman is meron din siyang tire hugger. Hindi lang siya masyadong pansinin, medyo maliit lang, so sana dito hinabaan pa nila. Kagandahan, meron siyang harang na rubber dito sa likod. And then gusto ko yung itsura nung kanyang upuan. Meron tayong mga stitches dito. Paikot naman yan. And then parang carbon fiber finish yung datingan dito. And dito rin sa harap. Ayan. Meron tayong parang carbon fiber finish. And then meron tayong stitches dito. And sa foam, sobrang lambot ng foam na ito. Medyo pabukaka lang din siya. Pero mamaya sakyan natin. Then dito naman sa kanyang OBR, sobrang lambot din. So syempre dito pa rin naman yung ating gas tank. So hindi nyo na kailangan mag-open ng upuan para magpagas. Tapos ito yung datingan ng kanyang grab bar. Stylish din, aggressive, pero isang assembly lang yan. Upuan naman niya, kulay brown din to. Tapos ang ganda rin ng kanyang leather na ginamit. Meron siyang stitches na kulay white. Ito black. Ganda ng leather, kakaiba yung texture niya. Two-tone naman siya. Dito naman is black and then kulay brown. And then meron din siyang stitches dito. Hanggang sa OBR niya, makapal din yung ating foam na ginamit dito. Yan. Tapos ito yung tsura. Napaka-quality ng upuan. Meron tayong helmet hook dito. Dalawa naman yan. Napakalaki din ng ating compartment. So, ito nga pala yung ating side mirror. Yan. Para sa akin, okay yung ganitong side mirror. Meron tayong free na basic tools. Ang linis lang tingnan. So, kung meron kayong mga ilalagay ng mga gamit, at least dito makakasave kayo. Tapos yung iba naglalagay ng top box dito sa likod. So, ayun na nga. Maganda rin yung itsura ng ating gas tank dito. So, hindi nyo na kailangan susian para ma-open natin to.
Okay, ayan na yan. Naka-drum brake tayo dito sa likod. Maganda yung texture ng kanyang mugs. Tapos yung kulay. Ang size dito sa likod ay 180 by 12. So, okay din. Ayos, diba? Laki na improvement dito para sa gulong niya. Okay, meron tayo rito mga curve design. Stylish yung datingan niya. Okay, yung kanyang grab bar. Ganda rin. Glossy black yung finish niya rito. Yan. So sa taillight niya, stylish pa rin yung datingan nito, futuristic pa rin. At hindi naman sila nagbago dito. So yung taillight niya is LED, pero yung signal light niya rito is bulb type pa rin naman. Meron tayong chrome design dito or chrome style. Kaya yung Suzuki na sticker dito parang carbon fiber finish. Malapad yung ating rear fender. Meron tayong plate light tsaka reflector. And yung kanyang taillight is LED na rin yan. Tapos makikita natin dito yung letter T or yung TBS na style. And then ayan. Tapos yung dito sa part na to, futuristic yung datingan. Kakaiba talaga yung design. Ang ginagawa ni TBS, di ba? So dito sa part na to, para siyang carbon fiber finish. Ito yung bukasan ng ating gas. Okay? Ito. Hindi siya sa upuan. Ito yung bukasan ng ating gas tank. So, meron tayong signal light dito na halogen bulb, plate light, and meron tayong reflector. Malapad yung kanyang rear fender. Meron tayong reflector dito na side by side naman yan. And naka-monoshock tayo rito, hindi siya adjustable. And naka-drum brake tayo dito sa likod. Ang size nga pala dito sa likod ay 110 80 by 12. So, tubeless na rin yan and TBS tires din. Itong tires niya dito or yung brand niya. Meron din tayong side pocket dito. Yun, oh. And then malalim din yung ating side pocket. Kasyang kasya. Nasasara ba? Okay, nasasara siya. Pwede kayong mag-charge habang bumabiyahe ng naka-charge. USB port natin dito. Ayan. So, cord na lang yung kailangan natin. Okay. So, ingat tayo dito sa part na to kasi plastic siya. Okay. So, ingat tayo pag mag-open tayo. Make sure natin na naisasara natin siya ng maayos at nabubukas natin siya ng maayos. Yung side pocket dito, malalim din siya. Tapos bottled water, tingin ko kasya dito mga 500 ml. So ito yung susi natin. Okay din naman. Maganda rin yung style. Meron siyang Suzuki na logo nila rito. And then meron din tong shutter lock. Iyon, oh. Tapos para ma-open natin yan, gamitin natin yung susi. Yan. Sa panggilid niya, meron pa rin naman tayong kickstart. Merong TBS dito. And yung kanyang filter dito o yung panggilid niya. Yan. Bulky siyang tingnan. Diba? So, dito sa side ng kanyang side stand is meron tayo ritong kill switch. Para sa kanyang ignition key. Yun yung datingan niya. Medyo simple lang yung itsura na ito. Okay, wala rin tayo ritong side pocket. Monoshock tayo rito, hindi siya adjustable. At kagandahan dito sa panggilid ni Suzuki Bergman ay meron pa rin tayo ritong kickstart. Okay, yun, oh. At least hindi pa rin NLS ni Suzuki itong kickstart. So malaking tulong pa rin kasi to para at least hindi natin ma-monitor yung ating battery. Meron tayong kickstart. So ayun na nga, meron din tong side stand kill switch. Yo, napaka-smooth lang din, oh. Handlebar, ito yung part na gusto ko rito, eh. Meron din siyang kulay brown and then kulay gray na matte finish, lalo na rito, oh. Napaka-elegante talaga. Meron tayong Suzuki logo dito. And then ang premium talaga ng datingan niya. Mas gumanda siya, mas umangat siya para sa akin. Yung mga switches, premium pa din yung datingan niya. Syempre Suzuki yan. Dito naman sa side, makikita natin dito yung off nung parang idling stop. Okay, yung sinasabi nila na auto start and stop system. So pwede nyo i-off, pwede nyo i-on. Yan. Tapos ang electric starter, baba nyo lang to, mag-i-start na yan. Dito naman sa grip niya, makapit talaga siya. Yung throttle niya sobrang babaw din. Ayan na yan, pinakasagad na yan. Yung kanyang lever, medyo manipis lang, oh. Medyo maliit lang yung part dito. Matte finish yan na kulay black. And then pag press naman natin or piniga natin, smooth lang din. Dito sa side yung ating lever, you know, same lang din yung design doon sa kabila. So ayan, smooth lang din. Dito naman yung switches niya, high and low, signal light, and busina. So ayan, yung grip niya makapit din. So sa kanyang panel gauge,
is makikita natin dito naka fully digital na siya, and makikita natin dito sa kanyang panel gauge ay signal light. Dito naman engine check, pag naka high beam, eco mode, select and adjust. Dito sa side is yung ASS nya, okay, yung on and off nya. Tapos meron ditong triangle na may exclamation, so parang ito yung indicator na merong problema yung ating motorcycle. So ganda rin dashboard dito, napaka premium, para kang naka-kotse rito. So para sa kanyang handlebar, naka-upright position, doon pa rin naman yung ating comfort para dito sa motor na to, pero naka fully digital na yan. Ganda. So dito signal light, okay, makikita nyo ba? Yan, signal light pag naka high beam, yung eco mode nya, fuel, naka engine check, may NTORQ dito, then mode and select. Tapos maganda yung decals dito sa part na to. So dito meron tayong kill switch, hazard, on and off, okay. So dito electric starter. So dito sa side, or yung sa throttle nga pala niya, or yung sa grip, sa lever, ayan o, matte finish to. Tapos sa throttle naman, napaka babaw lang nito. Tapos ang taba nung kanyang grip, no, pag ginawakan natin, ayan o. So dito naman meron din tayo ritong brake lock. Yan, napakadali lang niyang gamitin. Pag i-release nyo lang, tigain nyo lang. Tapos ito yung itsura ng lever. Ito glossy, yung kabila matte. Dito naman sa side is high and low, and then flasher. Tigain nyo lang siya or pindutin nyo lang to. Signal light and busina. So sa grip, makapit talaga siya. Tapos pwede kayong maglagay dito ng bar and side mirror. So ayun. I will be known, I won't let go, I will not stop, I will be great. I will be known, I won't let go, I will not stop, I will be great. 'Cause we came here to conquer, like we're monsters. We can last much longer, we do this for honor. We came here to conquer, like we're monsters. And we can last much longer, I am a hunter, I've been filled with demons and hunger. I am the thunder, I command the masses in numbers. Look at the fear in their eyes, this is what happens when you are surprised. It's time to meet your demise, just call me Zeus and look to the sky. Ayun ako mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.